This evening, we have the privilege of having one of our pastors speak in the 6 p.m. First time kong marinig. But if you attend the Thursday services, you might have heard, or you might have heard him speak or preach. So without further ado, I'd like to welcome on stage Pastor Mac Agioa. Pastor, please. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Pwede po tayong yumukuha tayo manalangin sumantali sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, at napakabuti mo po sa amin. Salamat po sa iyong kadakilaan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sa iyong pangangalaga, sa iyong pagpapala. Sa lahat, Panginoon, kami ay dumadakila sa iyo at nagpapasalamat. And Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, as we listen to your word, salamat, Panginoon, na alam ko, Panginoon, mangungusap ka po sa amin. Salamat, Panginoon, na muli mong palalakasin ang iyong mga anak. Upang sa ganun kami ay magpatuloy sa aming paglakad na kasama ka hanggang sa iyong muling pagbabalik. Patuloy po kayong kumilos sa aming kalagitnaan o banal na Espiritu. At kayo po lamang, aming Ama, ang aming itataas at sasambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa aking pong paglakad sa pananampalataya, at my age right now, medyo may edad na po tayo. I'm already 64 years old. Marami na rin po akong nakasalamuhan na mga manampalataya. Yung iba na kabatch ko po ay wala na, umuwi na sa Panginoon. Yung iba ay buhay pa. And sa tuwing kami nagkakasama-sama ay hindi po nawawalan ng tanong. Palaging may tanong. Sa buhay, sa araw-araw na buhay, sa kilos ng Panginoon, sa galaw ng Panginoon, napakaraming tanong. In fact, talagang hindi talaga mawawala yung tanong na yon. And a lot of times, napag-uusapan po yung mga bagay-bagay na medyo may kalaliman ng konti. Minsan, nagtanong isang kapatid, Brother Mac, ano ba talaga ang dahilan kung ba't dumadalaw ang isang manampalataya sa simbahan? Ano ba ang mga dahilan? Or, ano ba ang mga reaksyon ng mga manampalataya? Bakit sila nandiyan dyan sa church? Pag tinanong niyo po ang isang manampalataya, sabi niyan, simple lang. Dumadalaw ko sa church kasi gusto kong manambahan sa Panginoon. Very basic answer. Gusto kong marinig ang salita ng Panginoon. Yung iba, sasabihin, pag medyo malapit ka na sa kanyang puso, medyo magsasabi niya ng medyo malalim na dahilan. Alam mo, kapatid, mabigat ang aking dinaraanan ngayon. Mabigat ang aking problema. Kaya ako dadalo sa church kasi ang bigat-bigat ng aking problema. Yung iba nagsasabi, alam mo, kapatid, I'm struggling right now. Or, some will say, kapatid or pastor, kaya ako dumadalo kasi I'm waiting for my confirmation from the Lord.
Iba, alam mo, Brad, kaya ako dumadal dyan, curious lang ako eh. Kasi merong pakape. Medyo nakakatawa ng konti, pero totoo po yun. Merong ganong klase pag-iisip. Yung iba sasabihin, alam mo kaya ako dumalo dyan o dumadal dyan kasi yung aking kapitbahay, yung katropa ko, masyadong persistent. Lagi niya akong sinusundo. Lagi niya akong niyayaya. At lagi niya sinasabi, kapatid, Brad, huwag kang mag-alala, ako magpapakape sa'yo. O kasi may libreng kape. Now, on the other hand naman, yung ibang mga manampalataya, mapapansin nyo, kakaiba naman yung sinasabi. Medyo mabigat na. Alam mo, Brad, I've been attending the church for decades, and yet nothing has changed in my life. Am I saved? What's going on in my Christian life? Ang pagdalo ko sa church ay nagiging isang routinary na lang. Kinakailangan akong pumunta kasi routine ko na yun eh. Yung aking sistema sa katawan ay kailangan kong pumunta. Nagigising ako tuwing linggo. But nothing changed in my life. Stagnant, no power, no manifestation of true conversion in the faith. Ano kaya ang aking problema? Ang dami. Tanong. Ultimong lindol, pinag-uusapan at tinatanong kung kailan mangyayari sa NCR. Ultimong galaw ng Diyos, tinatanong, ano na kaya ang gagawin ng Panginoon pag lumindol? Now, pwede ko bang i-request sa atin lahat, sa kabila ng napakarami nating tanong sa buhay, pwede bang pansumandali, kalimutan mo muna natin lahat yan? Will it be possible? Kalimutan muna natin problema sa buhay. Pamilya, asawa, anak, business, sakit, nararamdaman, tampo, kalimutan muna natin lahat yan. Just for this hour. Is it possible? Mga kapatid, pwede ko bang i-request yun? Amen? Let's just focus on I, me, and myself. And the Lord. Nakalimutan na natin. So, ikaw, ako, ikaw at ang Panginoon. Now, let's go to our text for tonight. In John chapter 10, that's our main text for tonight. John chapter 10, verses 27 to 28. And I want you to listen carefully. It says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Naintindihan po natin yan, mga kapatid. My sheep hear my voice, and I know them. It is Jesus Christ speaking. And they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand, says the Lord. In the Bible, or in the Scriptures, there is no greater subject that we will ever study than the subject of God Himself and His glory.
And the crown jewel of all things is the study of atonement. That is the saving grace of God in the death of His Son for undeserving sinners. That is the irrevocable truth. Final, binding, absolute, permanent, immutable truth that Jesus Christ died for sinners upon the cross. But the crucial question for tonight is this: for whom did Christ die? Did Christ die for the entire world? Listen to my questions. Did He die for every single individual who had ever lived before His coming into the world? Did He actually redeem everyone? Did He actually reconcile everyone to God? Did Jesus die for those who were already in hell because of unbelief, even during the Old Testament era? Namatay ang Panginoon para sa mga makasalanan upang magkaroon sila ng kaligtasan. Pero para kanino yun? Is it para sa lahat? Ang lahat ba ay maliligtas? Pati ba yung ba naroon sa kabilang panig o lugar, which is what we call impyerno, ay kasamang ililigtas ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Jesus Christ died triumphantly, and that He died exclusively for all who would believe upon Him. Jesus died exclusively for the people of God. One of the most hard and powerful statements in the entire Bible on the sovereignty of God in salvation are found in the words of Jesus Himself. Pakinggan niyo po ito. When Jesus said in John chapter 6, verse 37 to 39, when He said, "All that the Father gives me will come to me. And the one who comes to me, I will certainly not cast out. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. This is the will of Him who sent me, that of all that He has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day." In John chapter 6, verse 44, listen again, mga kapatid. "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day." Kanino sinasabi ng Panginoon? Sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga tupa. "My sheep, hear my voice." Ang makakalapit lamang kay Kristo ay ang mga tupa na inihanda ng Ama upang makalapit lamang sa Kanya. Christ went to the cross and laid down His life for the sheep, not for the goats. Hindi namatay si Kristo para sa mga kambing. Si Kristo ay namatay para sa mga tupa. May pagkakataon po sa Biblia na even the Pharisees and Sadducees, kinwestiyon nila ang Panginoon. "Panginoon, pwede ba sabihin mo na sa amin ang totoo? Ikaw ba talaga ang Kristo? Tell us plainly." Ano sabi ng Panginoon? "You will never believe me." Why?
because you are not of my sheep. Jesus answered in chapter 10, verse 25, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, these testify of me. In verse 26, chapter 10, but you do not believe because you are not of my sheep. You are not one of my sheep. My sheep hear my voice. Narinig na po ba natin ang boses ng Panginoon na tumawag sa atin? Tumanggap po tayo sa Panginoon, amen? Paano? Narinig natin ang boses ng Panginoon? The voice of the Lord Jesus is so powerful that it can never be rescinded. It can never be resisted. This effectual call is an irrevocable call and irreversible call. Kapatid, pag totoong tinawag ka ng Panginoon, lalapit ka sa Panginoon. You cannot say no. God's call is irrevocable and irreversible. It is so powerful, so potent, hindi mo pwedeng tanggihan ang tawag ni Kristo sa iyo. Nung tinawag ng Panginoon ng kanyang mga alagad, walang tumanggi. Pati ang kamatayan ni Lazarus na nasa loob ng puntod, na wala nang magawa, siya'y patay. Wala rin siyang nagawa nung siya'y tawagin ni Kristong, Lazarus, come forth. No one is able to resist the call of Jesus, lalo na sa kanyang mga tupa. Tandaan po natin yun. Isa lang ang pwedeng maging dahilan ba't hindi ka lumalapit sa Panginoon. It's because you are not one of the sheep. Hindi mo marinig ang tawag ng Panginoon because you are not one of His own. At nais ko pong ito'y i-share po sa inyo. Even right now, malapit na dumating ang Panginoon. Where are we? Nasaan ang ating panampalataya? Nasaan ang katibayan na tayo mga manampalataya? Nasaan ang tawag ng Panginoon sa atin? All of Christ's sheep are branded as belonging to Him, my sheep. And there are two marks of Christ's sheep, the mark on the ear and the mark on the foot. One hears the voice, and one follows Jesus. Now, kaninong boses ang ating pinapakinggan? Kaninong boses ang ating naririnig? Sapagkat maraming tao, akala nila nasa tama silang pakikinig, pero a lot of people are deceived. Deceived. Paano ko malalaman na ako ay tinatawag ng Panginoon? Paano ko malalaman na boses ni Kristo ang tumatawag sa akin? That I'm one of the sheep. Kasi napakaraming boses. Napakarami, mga kapatid. The inevitable outcome of real hearing and real knowing is following Jesus.
It is characterized by recognition and obedience, even through hardships. Napakasimple para malaman natin na tayo tinawag ni Kristo, the shepherd of our soul, na tumawag sa atin. Hindi mo lang narinig, kundi sumusunod ka doon sa iyong narinig. Gusto mong malaman, Kristiyano ka, sumusunod ka ba kay Kristo? Because if not, ang dali ring malaman, hindi ka Kristiyano. Hindi ka one of the sheep. Hindi totoong boses ng shepherd ang iyong narinig. Ang daming tao na kilala ang Diyos. Ang daming tao na ang daming kaalaman patungkol sa Diyos. Pero iilan lamang ang tao na sumusunod kay Kristo. All of us knew about God. All of us. Even the unbelievers knew many things about God. But only few follow Christ Jesus. And those were the sheep. Are we one of the sheep? Ano sabi ng Panginoon? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them what? I give them eternal life. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus, nung sinabi niyang, I give them eternal life, hindi sinasabi ng Panginoon na it is a 5-year contract, eternal life. Hindi po siya 10 years contract of life. Na pagdating ng 10 years, magbabackslide ka na. Hanggang doon ka lang. After 5 years, wala ka na. No. Jesus said, eternal life. Eternal life. Hindi naman siguro mahirap intindihin yung eternal life. Eternal life is a new life. It is spiritual life. It is supernatural life. It is divine life. It is abundant life. It is the life of God in the soul of a man. It is the life of eternities come to indwell us. It is a possession of the eternal life here and now. Hindi mo siya tatamasahin pag ikaw ay patay na. No. Right now. Right now. Here and now. And the third part of Jesus' message is this. When he said, and no one will snatch them out of my hand. Napakapalad ng Kristiyano. If you are a Christian, napakapalad ng isang Kristiyano. Believe me. If you're one of the sheep, napakapalad mo, kapatid. Kung ikaw ay isang manampalataya kay Kristo, napakapalad mo. Nasa iyo lahat ang dahilan para purihin at sambahin mo ang Panginoon because you are a Christian. No one can snatch them out of
my hand. Do you know what it means? Christ holds all his sheep securely in his omnipotent hand. Who can open the hand of Christ to take away his sheep? Kaya nga po mga kapatid, sabihin ko po sa inyo totoo, ang isang totoong mananampalataya, hindi bibigay. Walang totoong Kristiyanong bumibigay sa pananampalataya. Maaring madapa siya. Maaring matapilok siya. Maaring mauntog siya. Pero hindi yung bumibigay. Kasi tatayo siya ulit. Amen? Walang Kristiyanong bumibigay sa pananampalataya. Kasi yan mismo ang pangako ni Kristo sa atin. Nakilala niya ang kanyang mga tupa at ang tupa na ibinigay ng Ama sa kanya ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at walang sino man ang makakuha sa kanyang kamay. Wala. Even our coming to Christ, it was the Father who did it. Kaya napakapahal ng isang mananampalataya eh. Christ has all authority in heaven and earth. He has all power. No one can seize us from His hand. No one. Not Satan. Not demons. Not false teachers. Not temptations. Not false prophets. Not trials. Not even ourselves. We are held in the sovereign grip of His saving grace. None is greater than the King of Kings and the Lord of Lords. Hawag ka ni Kristo. At hindi po doon natatapos. Hindi po doon natatapos because in chapter 10 verse 29 of John, ang sabi ng Panginoong Jesus, My Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of the Father's hand. Hallelujah. Doble-doble na. Hawak ka ng kamay ni Kristo. At ang kamay ni Kristo ay hawak ng kamay ng Ama. Saan na tayo? Who can be greater than God the Father? Who can be greater than the great I am? The great Jehovah, the great Yahweh, the great Adonai, the great Elohim? Wala. Wala. Kaya nga, sinabi ni Pablo, ang sabi ni Paul in Romans chapter 8, hallelujah. Romans chapter 8, the most ironclad proof of the preservation and perseverance of the saints in all scriptures is in Romans chapter 8, in verse 28 to 39. Let me read that. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, He also called. And this whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? He who did not spare His own Son,
but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Who will bring charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercede for us. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, or death? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. But in all these things, we overwhelmingly conquer through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus, our Lord. That's the grace of God given to us. How we are protected and preserved in the grace of God. Kaya lahat ng nangyayari at mangyayari sa isang totoong mananampalataya, with those statements, with those words from God, from Jesus Himself, pwede kang magitla, pwede kang kabahan ng konti, but I tell you, knowing that Jesus is your Lord, ikaw lang ang tatayo. Kristiyano lang ang makatatayo ng tuwid sa lahat ng pagsubok. Hindi mo pwedeng i-dahilan sa akin, Pastor, ang dami kong problema. Pastor, ang dami kong kailangan. Pastor, ang dami kong kasakitan. Pastor, ang dami-dami talaga nangyayari sa akin. Kapatid, tanggalin mo yung mga mata mo ron. Tignan mo ang Panginoon. At lahat ng yun, parang hangin lang yun. Wala iyon. Wala iyon. Gigising ka na ikaw ay malakas, matapang, punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat alam mo, kasama mo si Kristo sa iyong buhay. Yan ang pinanghahawakan ng totoong mananampalataya. Kaya pagtiyanan mo sa Kristiyano, anong nararamdaman mo sa lindol na paparating? Ngingitian ka lang noon. Ha? Lindol? Kasama ko si Lord. Wala nga makain, nakangiti pa rin sa Panginoon. May nararamdaman nga sa katawan. Nakangiti pa rin sa Panginoon. That doesn't mean you have sickness. That doesn't mean you have problems, you have trials. Your faith is mahina. No. Remove that. Hindi porket may problema ka, hindi porket may trials ka, hindi porket may tribulations ka, your faith is weak. No! That's the opposite. Sometimes God allows things to happen in order for your faith to be magnified, to shine. Kung minsan kinakailangan makita na ang iyong pananampalataya ay isang diamante, ang iyong pananampalataya ay isang ginto, at kadalasang ginagamit ng Panginoon ang mga pagsubok na yan
upang lalong kuminis ng kuminis ng kuminis ang iyong pananampalataya, upang lalong gumanda ng gumanda ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Tandaan po natin yun. All of these things, nagsimula doon sa ating binasang, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and no one can pluck them out of my hand, says Jesus. I am now motivated to wake up every morning, put both feet on the floor, and to burst forth into this world, and to be determined and motivated by His grace. I will go wherever He leads me. I will follow that voice wherever He takes me. I will be bold. I will be courageous because I am secured in grace. I am preserved in grace. And I can even approach my deathbed fearlessly. Yan ang tunay na Kristiyano. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Lord, my desire and prayer is that those words, those scriptures, ito pong mga salitang ito, Panginoon, ay totoong narinig ng inyong mga tupa, ng inyong mga anak, ng inyong mga tinawag. Sapagkat, Panginoon, kapag ang mga salitang ito ay narinig ng inyong mga tupa, these words are power. These words are life. These words are strength, O God. Upang kami na iyong mga anak, Panginoon, anuman ang aming daanan sa buhay, Panginoon, sapagkat alam namin na Ikaw ang tumawag sa amin, alam namin na Ikaw ang siya nakakakilala sa amin, alam namin na Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, alam namin na kami, Panginoon, ay nasa sa iyong mga kamay. Lord, walang takot na mananaan sa aming mga puso, kundi kapanatagan, kapayapaan, Panginoon, sapagkat alam namin nasa iyo ang aming kaligtasan. I pray, Lord, that you continuously bless each one of us, this church, our families, O God, the workers, Lord. Bless us always as we continually offer to you our lives. This is our thanksgiving in the name of Jesus. Amen.